isang low pressure area na posibleng maging susunod na bagyo na tatawaging Bagyong Henry. Patuloy na nabubuo habang papalapit sa bansa. Posibleng tawirin ang buong Bicol Region at Central Luzon sa mga susunod na linggo. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kung bago ka lang sa ating channel, pa-like at subscribe naman. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, June 27, 2026, narito na ating update sa panahon. Mga kababayan, sa pinakabagong weather update para sa buong bansa, sa mga pangunahing balita ngayong araw, dalawang weather disturbance ang mahigpit na binabantayan ng mga weather agencies sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Bagamat wala pang direktang banta ng bagyo sa ating kalupaan ngayon, may posibilidad na magdala ang mga sistemang ito ng malawakang pag-ulan at mas aktibong panahon sa pagsisimula ng susunod na linggo. Kaya kung kayo ay nasa Bicol Region, Eastern Visayas, Mindanao, Metro Manila at maging sa ibang bahagi pa ng Luzon at Visayas, mahalagang samahan niyo kami hanggang sa huli ng ating ulat. Unahin natin ang Invest 96W. Namata ng sentro nito sa layong 1,145 km silangan ng Siargao Island, Surigao del Norte. Sa kasalukuyan, isa pa lamang itong tropical disturbance at hindi pa isang ganap na low pressure area o bagyo. Gayunpaman, kapansin-pansin ng satellite images ang pagdami ng mga thunderstorm sa paligid ng sirkulasyon nito. Ayon sa ilang forecast guidance, maaari itong maging isang mababaw na low pressure area sa mga susunod na oras habang unti-unting kumikilos papalapit sa silangang bahagi ng bansa. Kahit hindi pa ito magiging ganap na bagyo, sapat na ang laki ng moisture na dala nito upang magpasimula ng mas malawak na pag-ulan sa Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao sa loob ng 48 oras. Sa ngayon, ang pangunahing bantang dulot ng Invest 96W ay hindi pa ang malalakas na hangin, kundi ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pag-ulan na maaring magdulot ng localized flooding at landslide sa mga bulubunduking lugar. Batay sa kasalukuyang forecast ng ilang weather model, may posibilidad na kumilos ang sistemang ito papalapit sa Eastern Visayas at Bicol Region pagsapit ng Lunes at Martes. Kung magpapatuloy ang pag-organisa nito at magiging isang tropical cyclone bago makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin ito ng pag-asa sa local name na Bagyong Henry, ang ikawalong bagyo ngayong taong 2026 at posibleng maging unang bagyo naman sa darating na Hulyo. Gayunpaman, mahalagang ipaalala na nananatili pa rin itong isang long-range forecast, hindi pa tiyak ang eksaktong tatahakin at lakas at maging epekto nito, kaya inaasahan pa ang mga pagbabago sa mga susunod na updates. Samantala, isa pang LPA o Invest 95W ang patuloy ring binabantayan. Bukod sa Invest 96W, patuloy ring monitor ang Invest 95W na matatagpuan naman sa silangan ng Marshall Island. Sa ngayon ay mababa pa rin ang posibilidad nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Subalit ayon sa ilang global weather models, maaari itong maging mas organisado habang kumikilos pahilagang kanluran sa darating na weekend hanggang unang bahagi ng susunod na linggo. Kung magpapatuloy ang pag-unlad nito o pag-develop, posible rin itong maging isang bagyo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa kalagitnaan ng susunod na linggo. May ilang forecast model pa nga na nagpapakitang maaari itong lumakas hanggang typhoon o maging super typhoon habang nasa Philippine Sea. Gayunpaman, mataas pa rin ang antas ng kawalan ng katiyakan sa forecast na ito, kaya patuloy itong binabantayan. Mga kababayan, kahit hindi maging ganap na bagyo ang aliman sa dalawang weather disturbance, may posibilidad pa rin silang magdala ng malawakang pag-ulan. Kapag lumapit ang mga ito sa bansa, maaari nilang palakasin ang hanging habagat o southwest monsoon. Itong maaari magdala ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Narito ang mga lugar na maaaring makaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Inasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Samantala, dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, makakaranas din ng mga pag-ulan ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, posible pa rin ang mga localized thunderstorm, lalo na sa bandang hapon at gabi. Nakakababayan, ano ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na araw? Ito ang pinakamahalagang bantayan. Posibleng tuluyang pagbuo ng Invest 96W bilang isang low pressure area at posibleng pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility bilang Bagyong Henry kung magiging tropical cyclone ito. Patuloy rin ang pag-unlad ng Invest 95
OFW sa silangan ng Marshall Island at posibleng paglakas muli ng hanging habagat. Mas madalas na pag-ulan sa lugar ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Samantala mga kababayan, narito naman ang inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong araw. Patuloy na nangingibabaw ang hanging habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito inaasahan ang mas maulap na kalangitan at mas madalas na pag-ulan sa maraming lugar lalo na sa mga nakaharap sa West Philippine Sea. ITCZ nagdudulot din ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa lugar ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region at buong Davao Region. Ang mga pag-ulang ito ay maaari ring maging katamtaman hanggang malakas sa ilang pagkakataon. Kaya hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagbaha at landslide lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon at Visayas, inasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga paminsa-minsang pag-ulan at thunderstorm, dulot pa rin ng hanging habagat. Pagkamat hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga lugar na ito, maaari pa rin magkaroon ng biglang malalakas na thunderstorm, lalo na sa hapon at gabi. Kaya't huwag pa rin maging kampante dahil posible pa rin ang localized flooding sa oras ng matinding buhos ng ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Karaniwang nabubuo ang mga thunderstorm na ito sa hapon at gabi dahil sa matinding init sa maghapon. Bagamat panandalian lamang ang mga ito, maaari pa rin silang magdulot ng malalakas na buhos ng ulan, pagkidlat at malalakas na bugso ng hangin at localized flooding. Para naman sa lagay ng karagatan, sa buong Luzon inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na umiihip mula sa timog kanluran. Ang taas ng alon ay nasa pagitan ng 1.5 hanggang 2.1 metro ang taas, kaya nananatiling bahagyang maalon hanggang katamtaman ang kondisyon ng dagat. Samantala sa Visayas at Mindanao, inaasahan din ang mahina hanggang katamtamang hangin mula timog kanluran hanggang kanluran, habang ang taas ng alon ay nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Kaya sa pangkalahatan ay ligtas pa rin na makapaglayag ang karamihan sa mga sasakyang pandagat. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang lahat ng mangisda at maliit na bangka na maging maingat lalo na kung may namumuong thunderstorm sa kanilang lugar. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita o tutulungan kita at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon, ang pinakamahalagang paghandaan ay hindi lamang ang pagiging alerto, kundi ang pananatili natin at Diyos habang sinusunod natin ang mga paalala ng ating mga otoridad. At yan po ang ating malawak na weather updates ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayong lahat. God bless everyone. Ito ang PNN Panahon News Network. Hanggang sa susunod na ulat panahon.